Good morning mga ka-power. So meron tayong caller ngayon, isang kliyente natin na meron siyang claim, no? Nabangga po siya. So ito lang ang medyo problema. Actually hindi naman siya may problema, no? Kasi naka-insured naman siya. Kaso hindi siya fully paid. Yan. So ano bang kinalaman? Pagkabayad ka o hindi na nagpa-insured ka, hindi ka pa fully paid, tapos nagkaroon ka ng claim. So eto ngayon, papayagan ka naman ng insurance mag-claim. Pero sa isang kondisyon, bayaran mo muna yung balanse mo. For example, tulad kami, nagbebenta kami ng insurance, 3 months to pay. After a month, nagkaroon ka ng claim. So, mayroon pang 2 buwan na remaining na balanse. Bayaran mo po muna yan, saka tayo bibigyan ng letter of authority or papayagan ng insurance para ipagawa yung unit. Bakit? Ano bang dahilan para kailangan bayaran muna? Alam nyo kasi, kahit sinong tao naman or company, no, marami na pong na-experience kasi before yan. Naloko na sila. O ano yung naloko? Diretsuhan na tayo. Yung iba, hindi siya fully paid, nag-claim. Nung napagawa na ni insurance, hindi na binayaran yung balanse. O sinong talo? Di ba yung insurance? Or ikaw na nagpautang? Di ba? Ginawa mo yung sasakyan, hayahay na siya, hindi ka na binalikan. Marami pong ganyang kliyente pagdating sa mga kotse. No, kahit sa shop namin may mga ganyan po Pero wala akong pinabanggit na pangalan Mas lalo po yung company. May mga attorney po yan. So, nadadala sila. Gumagawa sila ng mga rules and regulation na para hindi tayo maloko, bayaran muna yan. So, yun. Pasensya na po dun sa mga client natin na mag-claim pero hindi siya fully paid. Wala po akong power dyan. Ano po? At yun, kailangan natin sumunod sa proseso. Bayad muna bago claim. Sige po, maraming po salamat.